Ako nga pala si Emma. Isa akong fashionista. Salamat sa tita ko na lagi kong pinapanood tuwing nagme-makeup at nagteterno ng mga magagarang damit. Mahilig din ako sa mga pabango. Hindi ako umaalis ng bahay nang hindi nag-i-spray ng pabango. Siyempre, kailangan mabango din ako. Terno yan sa forma ko. Tuwing lumalabas ako ng bahay ay lagi akong pinagtitinginan ng mga kalalakihan. Pati na rin ng mga inggitera naming kapitbahay. Madalas akong makarinig ng mga salitang pambabastos at mga salitang tulad ng lalabas ka lang ng bahay, kailangan nakaporma pa. At saka, maaga tong mabubuntis. Nasanay na ako sa mga sinasabi nila. Halos araw-araw ko ba naman naririnig. Minsan nga ay sinakyan namin ng pinsan ko yung trip nila. Sinabi ng pinsan ko na, "Emma, asan yung anak mo pala?" Sabay sasagutin ko to ng malakas para marinig ng kapitbahay. Wala, pinalaglag ko na. Sabay tatawa kami ng mahina. Pero syempre, biro yun. Alam naman nating lahat na masama ang pumatay. Back to the story. Paborito kong mamili sa mga ukay-ukay. Isang araw ay nagkaroon ng outing ang aming school. At pagkatapos nito ay pinayagan kami ng aming advisor na maglibot-libot sa lugar at bumalik sa bus namin bago mag-alas 5. Dahil mahilig ako magsolo, naglibot-libot ako at jackpot, nakakita ako ng ukay-ukay. Pumasok ako sa loob nito at sobrang dami kong nakitang mga magagandang damit. Sobrang dami kong nakitang mga magagandang damit na gusto kong bilhin. Meron ka ditong mabibiling bag, sapatos, damit, at karamihan dito ay pambabae. Habang tumitingin ako ng mga bibilhin ay pumukaw sa aking paningin ang isang t-shirt na puti na may design na 3 bulaklak sa magkakaibang bahagi ng damit. Ang ganda naman ito, kakaiba ang mga pagkakalagay sa mga bulaklak. Bibilhin ko to. Isa rin sa kumuha ng aking atensyon ay ang shoulder bag na kulay puti. Meron din itong bulaklak na design na katulad ng sa t-shirt na napili ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko na bibilhin ko din tong bag na to para terno. Pumunta na ako sa kahera para bayaran ng mga binili ko. Hindi ko na din sinukat kasi kung maluwag naman ang t-shirt ay i-customize ko ito. Kapag fit naman sa akin, edi ayos. Nasa bahay ako noon. Nilagay ko yung bagong bili kong t-shirt sa cabinet ko. At yung bag naman syempre, dun sa lagayan ng mga bag. Nagpahinga na ako. Nag-Facebook ako noon at nag-status ng matutulog ng masaya. Nakahiga ako noon nang may naamoy akong mabango. Hindi ganun ang amoy ng mga pabango ko. Nawala din agad ang mabangong amoy at natulog na ako. Nung gabing yun, nanaginip ako ng masama. Naglalakad daw ako sa isang kalsada. May sumusunod daw sa akin 2 lalaki at sa takot ko ay tumakbo daw ako ng mabilis. Pero bigla daw akong hinabol ng 2 sumusunod. Buti na lang at nagising ako. Kinaumagahan, nakareceive ako ng text galing sa classmate ko na may seminar daw sa school at lahat ng graduating student ay magsusuot ng formal attire. Nalungkot ako ng kaunti dahil gusto ko na isuot ang bagong bili kong damit. At teternohan ko pa sana ito nung bag na kulay white na may mga bulaklak na disenyo. Bago ko umalis ng bahay ay naamoy ko na naman yung mabangong amoy kagabi. Nakita ko sila mama sa sala at tinanong, "Ma, may bago ba kayong pabango dito?" At ang sagot ni mama ay wala naman daw.
Pumasok ako at nag-seminar na. Pag uwi ko sa bahay ay dumiretso agad ako ng kwarto. Napansin ko na yung office chair ko ay nasa may tabi ng cabinet. Inisip ko na lang na baka nasagi ko ito kanina at doon napunta yung upuan. Pagod at sobrang antok ko nung araw na yun. Ang haba kasi ng seminar. Halos buong araw. Nagpahinga ako at bago naman ako matulog ay naamoy ko na naman ng mabangong amoy. Pero hindi ko na ito pinansin dahil sobra na ang aking pagod. Nakatulog ako nang hindi nakakapagpalit ng suot at nanaginip akong muli. Hinahabol daw ako ng dalawang lalaki at hingal na daw ako nun. Sinubukan kong magtago sa isang eskinita. Pero sobrang bilis daw nila at naabutan nila ako. At sinabing, "Hold up to. Huwag ka na pumalag kung ayaw mong masaktan." Sa sobrang takot ko daw nun ay binigay ko ang bag ko sa kanila. Nagising ako at pagkising ko ay sobrang pawis na pawis at hinahabol ang aking hininga. Chinik ko yung oras gamit yung cellphone ko. At nakita ko na 4:00 na ng umaga. Binuksan ko yung ilaw at bumalik sa kama. Nakita ko na yung office chair ko ay nasa tabi na naman ng cabinet ko. Binalik ko ito sa pwesto kung saan ako nagme-makeup at nagbihis na ng pambahay. Nanood muna ako ng Korean novela habang nag-aantay na magkaaraw na. Habang nanonood ako ay napansin ko na parang may humihila sa upuan ko. Kaya tinignan ko ito. Andun pa rin naman ang office chair ko sa tamang pwesto. Hindi ko na lang ito pinansin muli. Fast forward. Sinuot ko nung araw na yon yung binili kong damit sa ukay-ukay. Natuwa ako kasi fit sa akin yung damit at bumagay talaga ito sa bag. Nagandahan ng mga kaklase ko sa suot ko at tinanong kung saan ko ito binili. Siyempre, sabi ko, ukay-ukay lang. Natigil ang usapan naming magkakaklase nung dumating na ang professor namin. After ng klase, lumapit sa akin yung kaklase kong babae at nagtanong kung may extra ba akong napkin. Napansin ko na may tagos siya at buti na lang ay preparado ako palagi. Binigyan ko siya at sinamahan sa CR. Nag-ayos ako ng kilay at nag-lipstick. Sabay sabi ko sa kaklase ko na, "Una na ako ha." "Salamat, Emma." Bago ako makarating ng classroom ay naamoy ko na naman yung mabangong amoy at sinabi ko sa sarili ko na baka sa pabungo ko na nanggagaling yung amoy. Natapos na yung araw at umuwi na ako ng bahay namin. Nilagay ko sa lalagyanan ko ng labahin yung bagong damit ko. Bago ako matulog ay nanood na naman ako ng Korean novela. At hindi ko na malaya na nakatulugan ko pala ito. Nanaginip ako at sa panaginip ko ay andun pa rin yung dalawang lalaki at nag-uusap sa harap ko. At ang sabi, "Pre, mukhang masarap tong nabiktima natin ah." Tumango yung isang lalaki at sinunggaban ako ng kasama nito. Hindi ako makapalag. Sinikmuraan ako at nawalan ako ng lakas para lumaban. Hinubaran ako ng mga lalaki. At nung umabot yung damit ko sa mukha ko, isang pamilyar na amoy ang aking naamoy. Ito yung naaamoy ko simula pa nung nakaraang araw. Bigla kong naalala na nananaginip ako. Pinilit kong gisingin ang sarili ko, pero yung dalawang lalaki ay patuloy pa rin sa panggagahasa sa akin. Nang bigla akong makaramdam ng 3 saksak, 2 sa dibdib at 1 sa tigiliran. Bago ako lagutan ng hininga ay nakita ko na iniwan ng mga kriminal ang bag na ninakaw nila sa akin kanina.
Nagising ako at di na malaya na umiiyak na pala ako. Napaupo ako sa kama ko. Napansin ko na gumagalaw ang office chair ko na siyang ikinatakot ko. Pumunta ito sa lalagyanan ko ng maruming damit. Nagdasal ako noon at nagantay mag-umaga. Napaisip ako bigla. Simula nung binili ko yung bag at damit, ay nagsimula na akong makaramdam ng kababalaghan at managinip ng masama. Kaya chinik ko yung bag kung anong meron dito. Wala namang sira ang bag kaya kinalkal ko at hinanap ang puting t-shirt na binili ko. Kinuha ko yung puting t-shirt ko at binaligtad ito. Napansin ko na yung 2 rosas ay nasa 2 dibdib at isa sa tagiliran. Chinek ko ang loob ng t-shirt at napansin ko na tinakpan lang pala ng mga rosas ang butas sa t-shirt ko. Habang hawak-hawak ko ang t-shirt ay bigla ko na namang naamoy yung mabangong amoy at naalala yung panaginip ko. Pagmamay-ari ito ng babaeng ginahasa ng 2 lalaki. Sa takot ko ay sinabi ko to kay mama at sabi sa akin na sunugin daw namin ng damit at bag. Pero pinigilan ko si mama. Sinabi ko kay mama na pabasbas natin ito kay father bago sunugin. Yung araw din na yon ay pumunta kami sa simbahan at kwento kay father ang mga nangyari. Sinunog namin ni mama yung t-shirt at bag pagka-uwi namin ng bahay.